Ayan, a pleasant morning everyone. I am Teacher Monique and welcome to our today's discussion. But before we start with our discussion, I would like to invite everyone to open your camera as we proceed in our discussion. And can I see can I see everyone type in our chat box if naririnig si Teacher Monique? Type 1 in our chat box. Ayan, thank you Alexander, Thank you po. Ayan. But before we start with our discussion or with our lesson, let us have a prayer first. Let us pray in accordance to what we Ayan, believe naririnig in. po ba ang ating video? Type 1 ulit if naririnig ang ating video prayer. Ayan, thank you everyone. Naririnig naman ang video prayer natin. So let's proceed again. O God, creator of the heaven and the universe, you are worthy of our praises. In you alone we pray and submit ourselves, for we are nothing without you. We humbly ask for your forgiveness and mercy. Dear Lord, we gather here today with the intent of doing good in thy name. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights, understanding, wisdom, and respect for all. May our deep faith in you give us strength to act honestly and well in all matters before us. Amen. Ayan, to see and check naman ang ating attendance for today. When you hear your name, let us pray in accordance. Ayan. For our attendance, when you hear your name, you have to say present and active para ma-check ni teacher na nandyan kayo. Okay ba yon? And of course, don't forget to open your camera, okay? As Teacher Monique said kanina before tayo mag-start, no? Nakalagay na dun sa ating na i-open natin yung ating camera para makita ni teacher yung mga naggagandahan yung mga faces and nagwagwapuhan ninyong mga mukha. Ayan. Unang-una sa ating listahan, nandyan po ba si Alexander Villawan? Present and active. Ayan, very good, Thank you, Alexander. Next, si Gia Mikaela Nalas. Present and active po. Ayan. Correct niya si teacher if ever mali yung pronunciation ng names niya. Thank you, Gia. And nandyan ba si Joylyn Rivera? Present and active po, teacher. Ayan. Thank you very much, Joylyn. And how about Maria Veronica? Present and active po. Ayan. Very good. Thank you. And of course, tawagin naman natin si Maxine Andre de la Cruz. Present and active po. Ayan, thank you very much. Nakikita ko naman na naka-open ang camera ng bawat isa and nakita ko na present and active talaga ang bawat isa. Ayan. Para naman sa ating mga rules and reminders, ano yung mga rules and reminders ni Teacher Monique? Ito yung mga gusto kong tandaan ninyo para sa ating discussion or para sa ating classes. Ayan, unang-una, give respect to everyone inside the virtual meet. Ikalawa, be prepared, of course. Pangatlo, find a quiet place to study. Ikaapat, mute the microphone and open the camera, as we said na kanina pa, no? And ikalima,
raise your hand if you want to speak and wait for teacher to call you. Ika-anim, do not speak while others are speaking. Ika-pito, listen carefully to the flow of the discussion. Ika-walo, contact the teacher if there is anything you do not understand or if meron kayong mga concerns na gusto niyo iparating kay teacher. And then, ika-9 is join and be active sa ating future discussion and sa ating future activities. And of course, last but not the least is, of course, you have to always do your best and enjoy learning. So, ayan lang naman yung mga ilang rules na dapat nyo tandaan. Yung mga gustong tandaan ninyo. I mean, yung mga gustong ni Teacher Monique na tandaan ninyo para sa ating klase. Ayan. So, these are the things naman that we need to expect and achieve for today's discussion at the end or even during our class. First, you must know how to identify the differences between the processes of sexual and asexual reproduction. Second, you students must know how and why we must show respect to every life of various organisms, regardless of their differences in how they are produced. And of course, last but not the least, we must know how to illustrate the differences between sexual and asexual reproduction. So, ilan yan sa mga ina-expect ni teacher na dapat ma-achieve ninyo after natin or during ng ating discussion. And again, welcome grade 7. I am Teacher Monique and now we will be diving deeper sa ating mga agenda sa araw na ito. Ayan, para sa unang-unang activity natin, pinamagatan siya ni teacher as scrambled egg. Pero ang counterpart lang naman ito ay yung jumbled letters. Ayan. So sa jumbled letters, ang instructions dito ay you have to pick a number of your chosen one, and then you have to arrange it, of course, para makaform kayo ng isang word. And then if gusto niyo magsagot is, i-click niya lang yung raise hand button. Ayan. Ay, hindi nag-loading. So, let me refresh first itong ating presentation. But, ayan, to proceed, sinong gustong mag-try? Sinong unang gustong mag-try dyan? Madali lang ito, huwag kayong matakot mag-try. Iga-guide kayo ni teacher sa inyo, mga sagot. Ayan, nakita ko na meron nagtaas, no? Wait lang po. Ayan, nag-loading na siya. Ayan, unang-una nakita natin, sino nga ulit yung nagtaas kanina? Ayan, nakita ko si Alexander Villawan. What letter do you want? Number 3 po, teacher. Number 3, okay. Ang clue natin dito is a young person. Ano kaya iyon? A young person. Child po. Tingnan nga natin kung child. Ayun, tama, no? Fantastic. You are right. Child nga ang nabuo nating word. Very good. Thank you, Alexander. And next, how about, sino naman ang gusto pang mag-try dyan? Ayan, nakita ko si Joylyn Rivera. What number do you want, Joylyn? Number 1 po, teacher. 1. Ayan, ang clue natin dito, we call them mom or dad. O kaya naman mama or papa. Pwede rin namang nanay or tatay. Ano kaya iyon? Parent po. Tingnan nga natin kung parent. Wow! Awesome! You are right. Parent nga ang sagot na nabuo natin dito. Very good, Joylyn. Thank you very much. And for the last one, sino na? Ayan, number 2 na lang ang natitira. Sinong gusto mag-try? Ayan, ang nasa listahan ni teacher ay si Veronica. Ang clue natin for this one ay produce a copy of something. Ano kaya yun? Reproduce po, teacher. Reproduce na ba ang tamang sagot? Let us see nga. Wow! Amazing! You are right! Reproduce nga ang tamang sagot.
Thank you very much, Veronica, and everyone na nag-try sa ating unang activity. Ayan, itong mga words na ito ay may kaugnayan nito sa ating magiging discussion mamaya. Ayan. 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 Sorry for that. For the next part, ayan, dito naman, tatanungin kayo ni teacher kung one parent or two parent ba. Pinamagatan natin siya as one parent or two parents. So, para dito, ang instruction ng teacher ay you have to identify how many parents does each offspring, does each organism need in order to produce its offspring? Ilan daw yung kailangan nung isang organism na ipapakita ni teacher para makapag-produce ng another anak niya or offspring. Okay ba yun? And then you have to answer one parent or two parents. And then, of course, tutulad ng kanina, raise hand button if you wanted to answer. So for this one, example pala muna. Ayan, for example, meron tayo ditong pusa. Ilan kaya yung parent na need para makapag-produce tayo nito? You can comment muna in our chat box and then later magtatawag na si teacher. Ayan, two parent po, ano? Tama. Two parent kasi ito yung kailangan natin para makabuo tayo ng pusa. So, para mag-proceed, ito na ang ating unang item or una nating organism. Sino ang gustong mag-try? Isang starfish. Ilan kaya ang kailangan para makabuo tayo ng isang starfish? Ayan, tawagin natin si Maxine. One parent po, teacher. Ooh, one parent. Tingnan nga natin kung one parent nga ba. Thank you, Maxine. Ayan, very good. One parent nga ang kailangan nitong starfish para makapag-produce ng another offspring. So, dito sa process ng tawag dito ng starfish, ang nangyayari ay halimbawa, naputol yung isang part nitong starfish, ay itong humiwalay na ito, for example, ay mag-grow ito into another organism or another starfish. And then, later on, malalaman natin yung process na tinatawag. Ikalawa, how about this one? Ilan kaya? Tawagin natin si Gia. Two parents po, teacher. Two parents. Tingnan nga natin kung tama si Gia. Ayan, very good. Two parents, no? Lahat tayo nagdumaan naman siguro sa pagkabata, sa pagka-baby. So, very familiar ito sa atin since meron tayong dalawang parents. Thank you very much, Gia. And then, ikatlo. How about this one? Ito ay isang snake plant. Sino ang familiar sa inyo? Ilan kayang kailangan para mag-produce na another snake plant? Ayan. Tawagin natin si Alexander. One parent po. One parent. Tama kaya ang sagot ni Alexander? Tama ang kanyang sagot. Very good, ano? One parent ang kailangan natin dito. Sa snake plant kasi, ang ginagawa lang natin dito ay ikakat natin yung isang part. For example, this one, ikakat natin yan. And then, pwede nga natin siyang ilagay sa tubig and then hintayin natin na mag-produce ito ng roots para maitanim natin. And then, ayun, tutubo na siya into another snake plant. Very good, Alexander. Thank you. And how about this one? Si Bantay. How about this one? Sino kaya ang familiar? Ayan, tawagin natin dito nakita ko dito since natawag naman ng lahat, si Joylyn Rivera. Teacher, two parent po yung dog. Two parents. Ayan, gusto ko lang tanongin, Joylyn, meron ba kayong dog sa inyong bahay? Yes po, meron po kaming 4 na dogs, tapos meron din po kaming 4 na cats po. Tapos may birds din po kami. Very pet friendly ang bahay nila, Joylyn, Siguro saya-saya dyan sa inyo. Tama si Joylyn, Ayan, pinapala muna natin yung sagot. Tama si Joylyn, two parents ang kailangan para makapag-produce tayo ng offspring ng isang aso. Thank you very much for sharing your personal experiences, Joylyn. Very good yan. How about this one?
This one is bacteria. Ilan kaya ang parents na need ng bacteria para makapag-reproduce? Ayan. Sino gusto mag-try? Bacteria. Ilan kaya ang kailangan? Ayan, nakikita ko dito si Alexander. Sige, Alexander, ilan kaya ang kailangan ng parent ng bacteria? Try lang po, teacher. Go. One Sige. parent po. One parent. Tama naman ang sagot ni Alexander na one parent ang kailangan ng bacteria para makapag-reproduce or para dumami sila. No? Hindi na nila kailangan ng another type ng bacteria para mag-reproduce sila. So later on, matatakal pa natin yan sila. Ayan, thank you very much everyone. And para naman iproseso kung ano ba yung mga nangyari. Gusto ko kayong tanungin. Unang-una, what can you notice? This one muna. What can you notice about those organisms that needs only one parent to reproduce? Ano yung mga napansin niyo sa kanila in terms of, for example, sa kanilang physical attributes, ganyan, sa colors nila? Ayan. Gusto ulit mag-try ni Alexander? How about others? May gusto ba mag-try sa inyo? Ayan, sige, tawagin muna natin si Alexander while nag-iisip yung others. Sige, go Alexander. Ano po, wala po silang mga mata. Tapos, makukulay po sila. Oo, tama, no? Makukulay sila. Wala silang mga mata. Ayan, very good. And then, dito sa mga ano natin, no? Sa mga one parent natin, kumbaga, ang pinaka na ano dito ay, may eksakto yung ano, katulad, hindi, wait lang. Yung offspring nila ay exact type or exact na kopya nung parent na organism. Diba? Kung mapapansin nyo, if puputulin natin tong snake plant, if puputulin natin tong snake plant, magkakaroon ng another type, which is kamukha lang din naman ng snake plant. Thank you, Alexander. And next one, how about this one? What can you notice about this? Teachers. Ayan, si Veronica, nakikita ko nagtaas. Teacher, usually po yung may mga two parents na offspring po. Sila po yung meron pong 5 senses po. Ooh, 5 senses. Very good na na observation yan, Veronica. 5 senses. Thank you very much. Ayan, next naman ay bakit kaya sa tingin ninyo may ilang organisms na kailangan lang ng isang parent and then iba naman ay dalawang parent? Bakit kaya kailangan ng iba na one parent or iba naman two parents? Bakit kaya, no? Siguro, may mga dahilan iyon. You can, naman dito, you can try your answers. Tingnan natin kung makakuha. Ayan. How about, nakikita ko ulit dito si Alexander. Go, Alexander. Tingin ko po yung kung bakit may mga two parents po para kailangan po kasi nila mag-reproduce. Kailangan dalawa po silang organism para makapag-reproduce po. Then may mga organism naman po na kaya po nila reproduce by itself po. Yan, tama, no? Very good. Thank you very much, Alexander. Tama si Alexander, no? Merong mga ilang organisms na kailangan ng partner para makapag-reproduce. And then yung iba naman, kaya na nila yung sarili lang nila. Kumbaga, independent na sila sa sarili. Ayan. Ito naman. Alin naman sa mga organisms na ito ang importante? Meron ba dyan na hindi importante? Or para sa inyo, alin dyan yung mga importante organisms lang para sa ating buhay? Lahat ba yan sila o importante or meron lang ilan, yung iba hindi naman kailangan? Ayan. Sige, nakikita ko dito. Ayan, si Joylene. Sige, Joylene. Hello, teacher. Ayan po. Para po sa akin, importante po yan lahat. Maliban po dun sa bad bacteria. Kasi po, napanood ko po na hindi daw po maganda yung bad bacteria sa katawan po ng tao po.
Ayun. Thank you very much, Joylyn, sa iyong sagot. Sabi ni Joylyn, lahat daw yan importante maliban doon sa bacteria. Kasi nga naman talaga, mayroong mga bacteria na nakakasama sa ating kalusugan. Very good, Joylyn. Thank you very much. Pero tandaan natin na sinabi ni Joylyn na lahat iyan importante kasi lahat yan merong role sa ating buhay. And for the next one, is it important ba na i-appreciate natin yung every life na nakikita natin sa ating buhay despite their differences or despite kung paano sila produce or na-produce? Ayan. Sige, tawagan natin si Maxine. Yes po, teacher. Kasi kasama po siya sa biodiversity po. Tapos, syempre, may ambag din po yung mga iba't ibang animals or organisms po sa ating tao. Katulad na lang po for kabuhayan po, ganun po. Yun, very good, no? Mahusay nakuha ni Maxine yung ating sagot dito, no? Na lahat merong role sa ating buhay. Very good, Maxine. Thank you very much. And then, in what ways naman you would show your appreciation dito sa ating mga different organisms na nakikita natin sa ating buhay despite the differences na meron tayo? Ayan, nakikita ko dito. Tawagin naman natin si Gia. Ano po, kailangan po i-respect po sila teacher, tsaka po dapat alagaan. Kagaya po ng aso, ayun. O kaya po yung mga halaman, dapat hindi po sila basta lang tinatapakan or sinasaktan. Ayan, very good naman ang sagot ni Gia, no? Sorry for that. Gia, very good ang iyong sagot. Thank you very much. Natumpak mo ang ating sagot. Sabi ni Gia, no, dapat daw inaalagaan and nire-respeto natin ng bawat organisms, katulad ng plants, nabanggit niya, ng hayop, and then of course, lahat nga, katulad nga ng mga nasabi ninyo kanina, na importante silang lahat sa ating buhay. Ano? Kasi tama rin na respeto ang ibigay natin para sa kanilang lahat. Kahit na meron tayong pagkakaiba-iba kung how they are produced. Kasi, di ba, kahit meron tayong pagkakaiba-iba, meron tayong pagdaanan na iba-iba or katangian na iba-iba sa ating lahat, mapakulay man yan, mapalahi, mapa-religion, mapakultura, lahat tayo ay dapat lang naman na magbigay respeto para sa lahat, di ba? Yan ang unang-unang rule na ibinigay sa atin, di ba, no? Kumbaga, ito yung pinakatatandaan natin na dapat rule sa ating buhay. Kumbaga, ito yung rule for all. Uh, walang hindi dapat rumespeto sa isang tao. Ayan. And thank you very much everyone for trying, ano? So, para mag-proceed sa ating ikatlong activity. Dito naman, gusto kong sagutin ninyo itong ating phrase. Sino ang kalukalik niyo? Sabi dyan, who do I look alike? Ayan. For those na, ang gagawin na lang lamang natin ay erase ninyo ang inyong hand button and then tatawagin kayo ng teacher. And then you have to say, my lookalike is it's either your mom or your dad. Ayun lang naman yung gusto marinig ni teacher. Ayan. Sino? Unang-una, tawagin natin sa ating listahan. Sige, tawagin natin isa-isa. Unang-una, Alexander. Okay po. My lookalike is my dad. Your My dad, dad. tama ba? Opo. Yes po, teacher. Ayan. And how about, tawagin naman natin si teacher. Si Gia. Hello po, my ka-look-alike po is my papa. Ay, may papa, no? Very good. Thank you very much, Gia, for sharing. And Alexander also. And how about Joylyn? Teacher, my ka-look-alike po is my mother. Your mother. Thank you very much. And let us now call Veronica. Teacher, my ka-look-alike po is both my mom and my dad po. Good. Share po Ayan. sila ng mga bagay po na
meron po ako sa physical features ko po. Ayan, thank you very much. O, nakita natin na may vote dito, di ba? Ayan. Next naman ay thank you, Veronica, si Maxine. How about Maxine? My ka-look-alike po is my mother. Your mother. Thank you very much, Maxine. And, ayun lang pala. And kay teacher naman, sino kaya ang ka-look-alike ni teacher? Para kay teacher, ang ka-look-alike niya ay ang kanyang dad. Ayan. Ayan, nalaman ninyo, naka-look-alike ni teacher ang kanyang dad, di ba? So, nakita ko dito, no, kung isasali natin si teacher sa bilang, lumalamang ang bilang ng mga, excuse me, lumalamang ang bilang ng mga may kamukha sa kanilang dad. And for mom naman, meron tayo nakita na dalawa na may kamukha sa kanilang mom. And meron dito isang unique na meron dito isang unique na nagsabi na both daw yung kanyang kamukha. So, pwede naman na both, pwede rin na isa, or pwede rin naman na iba sa kanila, or nasa relatives ninyo yung kamukha ninyo. For example, ang kamukha ko ay yung aking tita, ganyan, yung aking tito, or yung aking lola, ganyan, yung grandparents mo. Pwede naman na ganon. So, thank you very much, everyone, for trying. So, now that we know yung bits ng ating discussion for today, ayan, let me stop my share screen po muna, no? Ayan, to share another one. Ayan. Ay, hindi pala nag-stop. Ayan, refresh. And then, mag-start tayo ng ating, para mas palalimin pa yung mga informations na nakuha natin kanina sa ating activity, meron dito ang inihandang discussion si teacher. Ayan. So, para sa ating topic ngayong araw, kanina, di ba, nagbigay na si teacher ng mga objectives. So, nakita natin na ang topic natin ay asexual and sexual reproduction. So, para sa atin, ito ang ating tatalakayan sa araw na ito. Unang-una, what is reproduction? Ikalawa, ano yung two types ng and ito yung sexual, asexual, and then yung sexual reproduction. So now, unang-una, ay gusto ko muna marinig, sino may idea sa inyo kung ano ba yung, sino may mga idea na sa inyo kung ano yung reproduction? Ano yung idea? Ayan, si Alexander. You can unmute yourself and then sabihin mo sa amin, i-share mo sa amin Okay po. Okay. Thank you. Yung ano ko po, idea ko po is ito po yung process po ng paggawa po ng panibagong organism po. Tama. Bagong Ayun, thank you very much, Alexander. Ito yung process ng pag-produce ng another organism. So, thank you very much, Alexander, para sa iyong sharing. So, let us now define what is reproduction. Kapag sinabi natin reproduction, katulad ng sinabi ni Alexander kanina, ito yung isang proseso ng isang organism para makapag-produce ng kanyang offspring or ng isang kanyang copy or ng isang anak sa ibang bagay. Ayan. And then, according sa isang dictionary, sa Merriam-Webster, ito daw yung act or proseso ng pagre-reproduce. And para palalimin kung ano ba yung types, ano ba yung two types ng reproduction na yan, teacher? Unang-una, meron tayong asexual reproduction, and then ikalawa ay yung sexual reproduction. Ayan. Para i-define itong asexual reproduction, pwede ba ang pakibasa? Tawagin natin si Gia. Gusto ko marinig si Gia. Gia, can you read this text na nasa ating presentation? Lahat po ba or yung isa lang po? Yes po, lahat po. Thank you. Asexual reproduction, it involves a single parent. Pangalawa daw po, it occurs without the fusion of gametes and doesn't involve the exchange of genetic information. Number 3, results in an offspring that are genetically identical to each other and to the other parent.
Ayan, thank you very much, Gia, no? So, sabi ni Gia, no, it involves a single parent. So, kanina, di ba, meron tayong mga example ng mga single parents, no? Ayan, nakita na, meron na tayong idea kung ano ba yung mga single, kung ano ba yung tawag doon sa mga single parent organisms na iyon. And yung asexual reproduction. So, pakakatandaan lang ninyo na kapag sinabing asexual reproduction, ito yung nagpo-produce by itself or yung single parent lamang. So, I encourage pala everyone, no, to take notes para ma-retain sa inyo yung informations na ating tinatalakay sa araw nito. And para if ever magkaroon tayo ng exam sa next days, ayan, meron kayong reviewer. Ayan. And sabi dito, it occurs without the fusion of gametes and doesn't involve the exchange of genetic information. So it doesn't need other organism para makapag-produce ng another offspring. And sabi dito, results in offspring that are genetically identical to each other the parent. So kung ano yung itsura ng kanilang parent, ganun din yung itsura ng kanilang offspring. So unang-una dito sa ating, so meron tayong types pala ng asexual reproduction. Unang-una dito yung binary fission. Ikalawa, fragmentation. And ikatlo, yung budding. So, kaano ba kapag sinabing binary fission? So, sa binary fission, it occurs when a parent cell, yung cell, di ba, na-discuss natin yan nung nakaraan. Ito yung naging topic natin nung nakaraan, to proceed, ayan, it occurs when a parent cell splits into two identical daughter cells of the same size. So, meron tayong proseso dito para mas ma-visualize niyo kung paano ba yung proseso ng binary fission. So, yung binary fission pala, ay nangyayari ito kapag nagkaroon ng separation dito. Ayan, nahati siya sa dalawa. Ayan. And then, nakabuo na siya ng another offspring niya na identical sa Ayan. So, ito yung isang example ng binary fission. Ayan, nakita natin na naghiwalay yung isang cell, no? Ayan, ulitin natin. Naghiwalay, ayan, nakikita ninyo na from one, nagkaroon ng dalawa. Ayan, isa pa. From one, nagkaroon ng dalawa, nahati siya, no? Which is very identical sa kanyang parent. Rather. Ayan, thank you. Ayan, para naman sa ikalawa, which is yung fragmentation. From the word itself, fragment, ibig sabihin naputol, kumbaga, ayan, nakita niyo dito, nagkaroon siya ng hati dito. So, fragmentation occurs when a parent organism breaks into fragments or pieces that develops into new organisms. So, katulad na example natin kanina, no, yung starfish, ito yung proseso niya. Para mas visualize na example si teacher dito, of course. Yan, kung makikita ninyo, di ba, nahati siya, inati niya dito, and then, nakapag-produce siya, lumaki ng lumaki, and then, ayan, nakabuo na siya another starfish. Yan yung tinatawag natin ng fragmentation. So, meron pang isang, dito, example si teacher, no? Ayan naman. Did you know, if you got a snake plant, you can cut off a leash, then make a V-shaped cut on the bottom, place it in a glass of water. What's gonna happen is, the leaf will grow root. Grab a pot with soil, plant the leaf, and grow a new snake plant. You can clone a whole family with just one. Boom. Yun, di ba? Meron din tayo kanina example dyan. Meron tayo sa isang activity natin, which is yung snake plant. Ayan, then nakita na natin yung proseso na kung paano ba tinatanong o paano ba dumarami yung mga snake plants. So, yung snake plant, usually makikita natin yung sa tanim ng mga parents natin. So, kayo ba, meron kayong mga, so kayo, ayan, meron ba kayong mga tanim na snake plant sa inyong bahay? You can comment, no? Ayan. Ayan, meron daw po. Meron daw si Teacher Heaven.
Yan. Kami rin meron dati. Ayan. Bibili po kami, teacher. Thank you very much. Ayan. Para naman dumako sa ikatlong type ng sexual reproduction, meron tayo ditong budding. Ano ba kaya kapag sinabing budding? So, kapag sinabing budding, it occurs when a parent cell forms a bubble-like bud. So, ano ba yung tinatawag natin ng bubble-like bud na iyan? So, yung bubble-like bud na iyan, ito siya. Ayan, yung tumubo na something. Parang pigsa, di ba? Pero ito yung tinatawag natin na bubble-like budding, or dito nagsistart yung pagdami, ito yung, dito nag-start yung proseso ng budding. So, as you can see, from here, wala siyang bud pa dito, no? BUD. Wala siyang bud. And then, ikalawa, nagkaroon siya dito. Ikatlo, ayan, nag-grow siya. And then, nag-grow, and then nag-grow. And then, nakapag-produce na siya ng another offspring. And then, of course, merong example si teacher. Taga na tayo sa example dito. Ayan. Okay, ulitin natin from the start, no? Ayan, nakita niyo dito, no? Ayan. Nag-grow siya from here. Then, nag-grow na nag-grow. Ayan. Nakita niyo another offspring. Ayan. So, yan yung process ng budding. So, ulitin natin, meron tayong tatlong types ng sexual reproduction. Unang-una, binary fission. Ikalawa, fragmentation. Ikatlo is yung budding. So, nakalimutan ko banggitin para meron tayo, ang example pa na another example ng binary fission ay yung mga, yung mga cells like, yung mga bacteria like amoeba, ganyan, yung mga nabanggit natin. And then, yung paramecium, ayan. And then, of course, sa fragmentation, meron tayo another example dyan na naisip si teacher, yung ang tawag dito, yung mga mushroom. Ayan, yung mushroom dumadaan din yan sa fragmentation. And then, para dumako sa ikalawang type ng reproduction, meron tayo ditong sexual reproduction. So, natanggal lang yung A sa unahan, no? So, naging sexual reproduction. So, sinong pwedeng magbasa ng lahat ng nasa ating presentation? Ay, nakita ko si Veronica. Go, Veronica. Sexual reproduction involves two parents. Formation of new organisms occurs by the combination of genetic information from two different individuals of two different types or genders. So, parents produce reproductive cells called gametes. Process in which two gametes unite is called fertilization. Ayan. Thank you very much, Veronica. No? So, ang pakakatandaan natin dito sa sexual reproduction, ang kaibahan nito sa sexual is that it involves two parents. And then, information dito ay nangyayari kapag meron dalawang individual or two different individuals from two different types or genders kung ito ay animals or a person. Ayan. And then, yung parents dito ay nagpo-produce ng reproductive cells na tinatawag natin gametes, ano? And then, yung proseso naman ng kung saan yung gametes or yung reproductive cells na ito ay nag-unite or nag-combine para makabuo ng another offspring ay tinatawag natin na fertilization. So, meron tayo ditong dalawang very familiar na process ng fertilization na kung saan kapaloob sa sexual reproduction. Yan. Unang-una ay yung human reproduction process. So, kung makikita ninyo, meron ditong dalawang parent. Ayan. Una yung female and then yung male and then nakabuo sila from their cells, ayan, into process ng fertilization, and then pupunta sa pag-produce ng isang offspring. So, dito makikita ninyo na meron tayong example dito sila Angelina Jolie at saka yung si Brad Pitt, which is yung nagkaroon sila ng anak na si Shiloh.
And then kung makikita ninyo, merong mga genes na kung saan magkakamukha talaga sila. For example, yung nose ni Angelina Jolie, katulad nung kay Shiloh sa anak nila, and then yung lips, ganyan, ganyan, yung mga genes na kukuha natin nakukuha niya sa kanyang parent. Ayan. And then, meron ba tayong isang type, which is yung sa plant, and ayun yung fertilization. Hindi ko na siya ayan. But ayun, I think very familiar naman na sa inyo yung fertilization sa plants na kung saan makikita natin doon yung pollination from paglilipat sa mga pollen, ganyan, nakakabuo ng another flower, for example. Ayan, nakita natin meron tayong different types ng reproduction, no? So, pakakatandaan niyo ito, no? Kasi dito natin nakikita kung ano ba yung mga different process ng reproduction sa ating buhay. Ayan. So, nakita natin na from bacteria, from cells, from animals, from plants, from humans, nakita natin na mayroong different types ng reproduction. So, babalikan natin yung sinabi ko kanina nasa sa isang sagot na respect and take care dun sa ating mga different organisms, organisms na nakikita natin sa ating buhay kasi nga, everyone naman deserves respect. Kahit na iba-iba tayo ng pinagdaanan, iba-iba ng katangian, iba-iba ng kulay or ng lahing pinagmumulan. So, para mag-proceed, ay meron tayong isang activity dito. Ayan. So, for this activity, I want you to prepare a pen and a piece of paper. Ayan. For this one, our direction is that you have to create a Venn diagram, that shows the similarities and differences between sexual and sexual reproduction. So you have to write it on a piece of paper and submit it through Messenger yung sa ating group chat. So, for example, dito example ni teacher, syempre, para ma-visualize ninyo, no? So, example lang ito, no? Banana and lemon. So, for this part, you have to write here a sexual and then sexual. And then, you have to write this part, the characteristics of tag dito ng asexual, and then for this one naman ay yung sexual or kahit alin dyan. Basta ang ilalagay nyo dito ay yung characteristics ng isa, yung characteristics ng isa, and then sa middle part naman ay yung similarities nila from each other. And then meron tayong rubrics dito to guide you. Ayan, pwede na kayong mag-start within 2 minutes, no? Hingin ni teacher at intay ni teacher yung inyong sagot sa ating GC.
Yan, ayan, sige, i-check na lamang for this activity pala. Rather, i-check na teacher na yun. Gagawin na lang natin siyang assignment kasi we're running out of time and kailangan na natin mag-proceed sa another discussion na, so another class ninyo. So, ayan. Thank you very much, everyone. Proceed na po, Teacher Dana, sa ating last part. Ayan. So, merong iiwan si teacher dito na isang quotation, no? Sa last part po. Ayan, nawala si teacher, no? Ayan. Pwede bang pakibasa? Sinong maaaring magbasa? Tawagin natin si Gia. Gia, pakibasa nga. All life deserves respect, dignity, and compassion. All life. Anthony Douglas. Ayan. So, sinabi dito na all life, thank you very much, Gia pala, no? All life deserves respect, dignity, and compassion. So, in-highlight din niya dito, sabi ni Anthony Douglas na all life. So, thank you very much, everyone. Next slide po. Ayan. Pagbati at maraming salamat, grade 7, sa inyong aktibo at masigabong partisipasyon para sa ating talakayan sa araw na ito, no? So, before tayo umalis sa ating meeting, can I request everyone to open your cameras para magkaroon tayo ng isang photo opportunity naman dyan. Yan, everyone, open ang camera na po. Even po para sa ating mga teachers, evaluators na nandito sa ating Zoom meeting. Yan. Ayan, ang magtitake na pictures natin ay si Teacher Dana. Thank you very much, Teacher Dana, no? Sa pagsalo. Ayan. So, Teacher Dana, Wait Ayan. lang. Gusto mo i-unshare ko or naka-share screen pa rin? Sige, unshare mo na po. Thank sige. you. Okay, sige. Smile po. 1, 2, 3, smile. Wait lang. Wait lang. Ayan, next. About D naman, for value. D naman. Okay, wait lang. 1, 2, 3. Wait lang po. Okay. Okay na po. Thank you. Very much, everyone, thank you very much sa ating teachers, valued majors. Thank you very much sa participation sa inyo. And para sa ating mga evaluators, dyan lang po kayo kasi magkakaroon po tayo ng post-con. Thank you, everyone. Thank you, values and majors. Thank you po. Thank you po. Thank you po, teacher. Thank you po. Thank you. Yan. Si Peter po ba ay nandito? Peter, nandiyan ka ba? Or ako na magsabi? Yeah. Sige po. Para po sa ating... Ayan, sige go, Peter. Ayan. Para po sa ating post-con, dito po magkakaroon po tayo na post-con na tinatawag namin sa Values Education na kung saan yung mga evaluators po natin ay magkakaroon ng comments po sa naging demo teaching ni teacher, no? So, meron po akong binigay na yung continue and avoid. So, doon po, sasabihin niyo lamang po yung continue and avoid na napansin ninyo sa aking demo teaching po. So, unahin na po natin from science majors po muna. Sino po gusto mauna sa inyo? Ako na lang po. Ay, sige po. Muna. Yan, so for first of all po, apologies po sa and for comment, first of all po, congratulations sa
sa successful po na demonstration. So, yung pinaka-comments ko is very brief lang po. So, una po, sa mga continue. So, continue showed high enthusiasm po in terms of explaining and engaging the learners po doon sa pinaka-lesson. And also, in addition to that, yung paggamit po ng mga images to illustrate mga organisms. So, mas makita natin na, ay para mas ma-engage natin yung mga students and hindi sila ma-board sa puro mga text lang. And napansin ko rin na you also included yung specific image po ng plant that reproduce asexually. Kasi mamaya na yun, sa avoid pala yun. Maganda din yun kasi not all the plants po ay nagre-reproduce asexually. So meron ding sexually din po. And lastly po is maganda na all images po doon na included sa engage part is nakita doon all throughout sa lesson. For naman po, for avoids or something that you can be guided po. Yung una po is yung ayun napansin ko yung yung sa images po, yung sa continue, yung paggamit ng specific to asexually, which is sa budding. Yung nakalagay, sorry. One plant lang po yung nakalagay doon. For instance, snake plant lang yung nakalagay for that budding. Baka po ma-confuse yung mga students kapag nakita nila, although maganda siya na specific snake plant, pero baka ma-confuse sila kapag naka-encounter sila ng flowering plants, which is yung mga flowering plants ay nagre-reproduce through sexuality. So, ayun lang po. Maganda din po na mag-include ng flowering plants doon sa sexual reproduction po na part. And avoid din po na yung most of the time is parang nasa illicit and hindi na po natin na ano din po. Sorry po. Naglag po. Okay naman na po. Sige, panawawala-wala. Thank you. Okay po. Yan, thank you po. Next po is yung sa yung questions. Yung mga questions sabulat natin sa mga student na i-paste po sana siya sa PowerPoint para maano sila. For example, biglang natulala student. Hindi naman po natin maiiwasan. Ma-guided pa rin po si vision sa isang picture, which is fertilization yata po yun na part. So, okay lang din naman po yun. Na-explain natin kay student kung ano yung process ko na yun. So, ayun lang po yung mga Thank you po. Noted po ang mga comments. Thank you. How about naman po si teacher, si Kenley? Ayan, good morning, teacher. So, first of all, I want to congratulate you for the demonstration teaching na demonstrate mo kanina. So, actually, a sexual reproduction yung natakan mo, which is, of course, even though it's patient and sometimes it's very challenging na ituro din, especially with distinguishing the differences and giving the appropriate examples. But first, let's move with the continue part. So, for the preliminaries, so maganda na reiterate lagi yung classrooms, which is very important para ma-retain yung class order and for students to be reminded of what needs to be followed inside the classroom. For the illicit, fortunately, naging short and simple lang itong part nito, which is very good para hindi siya makakain ng malaking oras. And for the explain part, yung videos are very helpful para mapakita ng maayos yung examples on how do the different types of sexual reproduction will happen. Kasi, halimbawa sa budding process, parang, or kaya sa binary fission, di ba? Kung i-explain mo lang siya sa student verbally,
especially if wala silang background knowledge about doon or hindi pa nila naririnig yun. So, mahihirapan silang ma-imagine. So, videos were really helpful kanina para mapakita sa student yung difference nung process explain. And for the avoid part naman, so in general na naman no sayang lang hindi napuntahan yung ibang parts ng detail. So I suggest to budget time efficiently, which is mapo-point out ko naman. So kung saan ka medyo nagtagal na part. And in general, no, be careful lang din sa pagbibigay ng proper compliments such as yung very good din sa attendance. Kasi attendance is really is a required part dun sa isang klase. So maybe you can use other words other than very good to give them compliments and attending the class. For the engaged group, ito yung I think yung pumain talaga ng mahabang oras. So sa engaged, you can consider some criteria such as it must be very short, simple, and activities na kahit hindi nilagay yung bata masasagot niya. And uh, and dito napansin ko kapag nag-show ka ng pictures kanina na babanggit mo kung ano yung picture na yun. Siguro para maging engaging din yung engage, try to ask them kung ano yung nakikita sa picture na yun rather than giving them explicitly yung organism nila sa picture. Like for example, if you are showing a picture of a starfish, let them guess what organism is that para mas engaging siya. Tapos isa din sa nakita ko kung bakit nagtagal sa engage is that some of the questions were placed in the engage na I think pwede siyang ilagay sa explore and explain part. Kasi di ba kung i-consider natin yung 7 is dapat continuous yung activity eh. And yung ibang question na nakapanood under the engage can be placed doon sa explore and explain para mas maganda makita yung connection. Hindi siya naiipon sa isang part. So, hindi siya naiipon sa isang part which is very helpful din sana para mas na-elaborate sana yung concepts about sexual and asexual reproduction. And of course, magamit yung mga example na yon as part of the lesson topic. And for the explain part, nabanggit na rin teacher mo nila kanina that you have stated some examples na wala sa slide, which is, for example, yung paramecium kanina. Hindi ko siya nakita kanina yung paramecium. Baka, if you were looking at the syllabus ng grade 7 science, baka meron kasing part doon na unicellular and multicellular organism. So baka try to still show example of what paramecium looks like para ma-ensure mo sa mga student na alam nila yung paramecium. Baka kasi for the past lesson hindi siya nabanggit or hindi pa talaga sila familiar on paramecium. And overall, yun lang, budget time efficiently para madaanan natin yung entire parts ng 7 days. Yun lang. But still, great job, teacher. Thank you po. Thank you po. And for last naman po, si Teacher Heaven. Ang ating VE Major. Ayan. So, maraming salamat po no sa iba po pong evaluators na nakadalo no. So, malaking tulong po ito kay Teacher Monique at hindi lang po sa kanya. Syempre po, habang ako nakikinig, no, malaking tulong po sa amin yung mga comments po ninyo. Lalo na po sa hindi naman po sa nag-a-attempt na magturo ng subject na hindi naman po talaga 'yon ang tawag dito, ang pinag-aralan, no. So na-appreciate po namin yung pagdalo po ninyo. Ayan, so para naman po sa sa POV ng VE, no. So tignan muna natin tong 4 questions na iniwan sa atin. So number 1, were you able to successfully and naturally integrate the value? Teacher Monique. Narinig ko naman po yung respect na word. So I think na-integrate ka. Okay, so sige, so ano ba yung sa tingin mong evidence bukod sa narinig mo siya na nasabi talaga ng bata kung ano yung
or ng student kung ano yung value na hinahanap mo? Meron ka pa bang ibang evidence na makapagpapatunay na na-integrate ko siya? I think nung narinig ko po yung isang estudyante, nakalimutan ko sino, na parang, tinanong ko po kasi doon na sabi ko, is it important na all organism ay ma-appreciate, parang ganun po. Tapos, ayun po, parang nasabi niya naman po na, yes, lahat naman po ng organism. Though, meron pong isa doon na, parang yung bacteria daw po, sabi niya, merong ibang bacteria na bad bacteria, parang. Okay. So, up to which phase of the lesson did you finish within the given time limit? Ang na-finish po ay hanggang, nakalimutan ko, basta before po mag-evaluation. Ano kayo tawag doon? Sa generalization nung part nung lesson plan. So, ilang part pa yung kulang mo, yung hindi mo natapos? Bale, meron pa pong yung una yung Venn diagram na pina-assignment, tapos meron pong evaluation, tapos meron pong assignment pa po. Bale, 3 po. Okay. Sige, so for the last question, if given the opportunity to redo your demo, what aspects of your delivery and lesson would you improve and why? Siguro po yung gusto ko improve yung pagkain ko ng oras. Pag-take ko po ng oras. Kasi sobrang nakakain po talaga, lalo sa engage na part. Ayan, no? Ayun So, kita din naman no, sa naging comment ng ating ibang evaluator na nabanggit nila kung alin din yung mga dapat mo pang i-improve. And ayan, nasabi mo rin nga kung ano pa yung aware ka naman. And maganda yun na aware ka kung alin ba yung dapat mo i-improve. Ayan, so proceed naman tayo dun sa comments ko. Saan mo gusto magsimula? Sa avoid o continue? Continue pa rin po. Okay, continue. So, dito sa continue natin, first ay yung nagkaroon ka ng timer before class. So, maganda yun, no? Ang comment ko lang dito, better if upbeat siya. Kasi kapag gano'n, nagsiset tayo ng mood. So, dapat, hindi ko alam kung ma-apply siya sa ibang students, pero, ayun, mas better kung ako bilang estudyante, mas okay sa akin kung upbeat yung music. Kasi kung calm yung music, parang, hala, nakakaantok. So, hindi masiset yung mood ko na klase na ngayong oras na to. So, dapat energetic ako, dapat nakafocus ako. Kapag calm kasi siya, maaaring antokin yung students, ganyan. So, yun lang naman. Pero good yun na meron kang timer sa bago ka magsimula ng klase. Tapos, ang taas ng energy ni teacher, no? Gustong-gusto ko yun. Lalo kapag online, kailangan talaga mataas yung energy ni teacher. Kasi, ang kaharap lang ng bata ay laptop. So, wala gaanong interaction. So, yung energy ni teacher, yung makapagbibigay sa kanila ng klase tayo ngayon. So, dapat kung gaano kataas yung energy ko, dapat gano'n din kataas yung energy nyo. Ayun, at lagi kang nakangiti, maganda rin yun, at lagi naka-on ang camera. Very good yun. Tapos sa prayer naman, personal prayer siya, although recorded, pero mainam na personal prayer siya. Kasi, mas, para sa akin, mas mainam na personal prayer siya kasi nga mas makikita ng students na ay hindi lang kumuha si teacher ng clip from somewhere kasi nag-effort talaga siya na ipagdasal kami. So, okay din yun. And creative din yung attendance checking, yung say present and active, maganda yan. Tapos, gustong-gusto ko rin to, yung correct nyo si teacher kung mali yung pag-pronounce ng name. Ibig sabihin doon, nagpapakita ka lang din sa kanila ng pagrespeto kung ano ba talaga yung tamang pag-pronounce ng name nila. Di ba may mga teacher pa nga na nagtatanong kung halimbawa may 2 pangalan. Halimbawa, pangalan ko Heaven Rajani. Tatanungin pa ng teacher na paano mo gusto kang tawagin, ganun. Anong pangalan ba yung gusto mong tawagin sa'yo? Nickname ba? Or yung first name mo? Or yung second name? Ganyan. So, it shows concern doon sa bata kung ano ba yung preferences nila. And yung explaining the objectives, hindi mo na siya binasa. Mainam na na-explain mo siya sa mga bata kung ano ba talaga yung dapat nilang i-expect. And ito rin yung positive reinforcement. So, punong-puno tayo ng positive reinforcement, no? Pero ayun nga din, nabanggit din ni teacher Subok na gumamit tayo ng ibang salita na makakapagbigay papuri doon sa bata na hindi lang yung very good, ganyan.
So, ayun, yun yung i-improve mo. And then, ito din, yung bacteria. Although nabanggit ng bata na may good and bad bacteria para sa katawan natin, no? Mainam din na nasabi mo na totoo nga na mayroong bad bacteria. Although hindi pa ganun kalalim yung knowledge natin kung ano ba yung mga bad bacteria na yan or so. Pero nasabi at nabanggit na mayroon nga talagang mga bacteria na hindi makakatulong sa atin at may mga bacteria naman na good pa rin sa ating katawan. And then, eto, nung na-hit mo yung integration, in-explain mo kung ano pa ba yung iba't ibang paraan na magpapakita ng respeto sa iba't ibang organism. So, mainam yun kasi napalalim kung ano ba yung kahalagahan ng respeto at ano ba yung koneksyon ng pagrespeto doon sa topic ninyo. And then, ito rin, nabanggit ko na rin ito nung unang post ko natin na nilagay ko dito, ka-look-alike ni teacher si dad, ganyan. So, ibig sabihin dito, nagpapakita lang ng pagiging open ni teacher doon sa mga bata. So, mahalaga din yun, no, na sa values ed, napakahalaga talaga na makita nila yung teacher na open sa mga bata. Kasi ang pinag-uusapan natin sa values ed ay yung buhay. So, ibig sabihin, kapag hindi natin magawang mapagsalita yung bata, hindi natin makita kung talaga bang napapahalagahan niya yung buhay niya o talaga bang natututo siya. Kasi sa values ed, kailangan makita natin yung na nakakapag-share din sila ng mga experiences nila. So, ibig sabihin, nag-i-start din kay teacher yung pagiging open ng mga bata. Kapag nakita ni bata na, open sa amin si teacher, nakukwento niya sa amin yung buhay niya. So, kami din, hindi kami mahihiya na magkwento kay teacher. So, maganda yun na sinisimulan mo na, ako din, kamukha ko si daddy niya. So, good point yun. And then, checking students' knowledge, yung tinanong mo kung sino yung may idea, kung ano yung ibig sabihin ng reproduction. So, maganda yun na chine-check mo kung ano ba yung currently nalalaman nila. And doon mo rin makikita kung may misconceptions ba yung mga bata. Ayan, tas ayun din yung use videos for visualizations, tapos and integrates respect sa discussion hanggang sa pagtatapos ng iyong klase. Ayan, so na-integrate ang respect. So, very good yun. And then, for our avoid naman, eto, nilagay ko lang din doon sa timer, no? Sabi ko, sana saktong oras yung timer. Kasi kapag sinet natin, halimbawa, pag nakita ng bata na 5 minutes na lang, so sineset niya sa mind niya na dapat 5 minutes matapos kami. O kaya naman, dapat in 5 minutes magsisimula na kami ng discussion namin or ng kung ano man yung dapat ma-start. So, dapat kapag ganun, kapag nakikita na bata na 5 minutes, okay, 5 minutes yon. So, wala namang problema kung gaya nga ng ginawa mo kanina, nagsabi ka sa GC natin na in 5 minutes magsisimula tayo. So, mangyayari talaga yun, hindi natin maiiwasan. Pero, kung kaya natin na mag-start talaga tayo on time, mag-start tayo on time. Tapos, pangalawa ay yung bawasan ang ayan. So, ayan. So, bawasan yon kasi hindi natin may iwasan na may mga malolokong bata na na magtatantos sa'yo na, ma'am, nakaano ka, nakalimang ayan ka na po, yung mga ganun. So, sa totoong buhay, hindi natin may iwasan yung mga batang ganun, yung mga maloloko na tatantosan ka kung ilang beses ka nag-ayan. So, syempre, yun, distraction yun sa atin na biglang, yung mga lang, yung magpapapansin lang, ma'am, nakaano ka na po, nakalimang ayan ka na. So, sila. So, baka mamaya, ang focus na lang nila ay magtantos kung nakailang ayan ka na, di ba? So, yung discussion, nawawala kasi nga, nagtatantos na lang sila kung ilang ayan ka na. Ayan. Tapos, eto, improve transition words. Ayan, yung sa part na activity na, ang tawag rito? Sa two parents, and tama ba? Two parents, tapos kung sino ang kamukha? Yun ba tama ba na yun ang magkasunod? Yes po. Ayun. So, ang sinabi mo doon, parang parang nag-jump ka dun sa, okay, tignan naman natin kung sino yung kamukha natin, blah, blah, blah. So, maaari mong sabihin na, at dahil usapan na natin yung mga parents na yan, tignan naman natin kung sino yung kamukha natin. O kaya naman, gusto kong malaman kung sino ang kamukha ninyo. Yung gano'n. So, mas mainam kung smooth yung transition kasi parang bibilangin, maaari din, pasensya na, kasi ang iniisip ko lagi kapag nag-comment ay yung iisipin ng bata. So, kapag sinabi natin na dako naman tayo sa next activity, baka isipin nila, hala, mama, daming activity, ayoko na, parang nakadalawang activity na tayo, tapos may activity na naman. So, yun yung iniiwasan natin yung maano sa bata na, activity ulit tayo, ganun. Kasi parang,
posible na, ano ba yan, pagtapos ng activity, activity na naman. So, maaaring tamarin sila, ganyan, na parang paulit-ulit naman, ganyan. So, pero depende pa rin, no, sa mga bata. Kasi, kung nakikita naman nila na masaya yung activity, may mga bata na, oh, activity tayo. Yun talaga, as in, magpupunyagi talaga sila na, yes, may activity, ganun. So, ayun lang, transition words, i-improve. Ayun, so yun yung pinaka-last ko sa aking avoid or something to improve. Ayan, muli, congratulations, Teacher Monique, sa iyong attempt na mag-integrate at magturo ng science. Yan. Naka-off ka ng mic. Ay, ayan. Thank you po ulit, Teacher Heaven. Thank you din po, Teacher Monina and Teacher Candy. And ayan, thank you po sa inyong mga comments. Natandaan ko po yan, syempre. And i-probe pa po yan ni Teacher. Ayan, thank you po. Bale, tatanong ko lang po si Teacher Peter, kung meron ka po ba gusto niyo po ba mag-photo sasabihin op, ba po? ganyan? Ayan. Photo op, Ay, ano? ayun pala, photo op. Sige. Sige po. Hindi ka ata Pwede po ba naka-open ng... Ayun. Ayan. Sige po. Naglalag Yeah. siya. Ayak pala. Ayan. Pwede po ba ako mag-request kay Teacher Dana o kaya kay Teacher Peter? Sige, ako na lang. Ayan. 3, 2, 1. Smile. Ayan. Wait lamang po. Isa pa po. In 3, 2, 1. Smile. Ayan. Thank you. Thank you po ulit, teachers. Thank you po sa inyong comments.